So this will be our marriage counseling lesson number 2. So let's proceed. So here are some biblical tips for a healthy and fulfilling marriage. Before we proceed, ang point na gusto kong sabihin dito, there is no perfect marriage. Okay? Maliwanag yan ha. Perfect marriage. There is no perfect marriage. But we can make it healthy and fulfilling. Okay po? Healthy marriage and fulfilling marriage. So, here are some biblical tips for a healthy and fulfilling marriage. Ang thinking ng marami, kaya sila nagpapakasal para matugunan yung kanilang mga needs. Physical needs, at emotional needs, at saka financial needs. Papakasal na lang sila para maiahon sa kahirapan. But let's see some biblical tips. Napag-aralan na natin last time kung ano-ano yung mga bagay na dapat nating intindihin. Alright, number 1. Communication. Set boundaries. Establish clear boundaries and expectation for communication and involvement. Kayo, Cedric, kayo, Marisol, mag-usap kayo kung anong mga boundaries ninyo. Kami ni Mau, may share ko lang, meron kaming pinag-usapang boundaries, like sabi ko nga, pwede mo akong pagalitan, pero wag mo akong pagalitan sa harapan ng aking mga kaibigan, tropa, o kausap. Pwede mo akong pagalitan. Siyempre, no, pag mali ako, pagalitan mo ako. Pero wag mo akong pagagalitan sa harapan ng aking mga kaibigan. Wag mo ko ipahiya sa aking mga kapatid. Kung gusto mo akong pagalitan, gusto mo akong sabihan ng masama, pag tayo lang dalawa, kahit magsigawan tayo, ayos lang. Pero wag mo akong pahiya. Alright? Siya naman, ang lagi niya sinasabi sa akin, wag mo akong sinisigawan kasi natotrauma ako. So, meaning, sa communication natin, kailangan alam ng bawat isa kung ano yung ayaw nila. For example, si Mau, lagi niya sinasabi sa akin, ayaw ko ng ulam na ginataan. Palibasa, gusto ko. So, gagawa ko ng ibang ulam. So, importante yon. Huwag niyo pong gawing manghuhula ang isa't isa. Okay, nagkakaintindihan tayo? Set boundaries. Sabi ni Mau, gusto ko pagdating ng mga alas 8, alas 9, patay na ang TV. Sabi ko, naku, paborito ko pa naman manood ng TV hanggang gabi. So, okay, pwede ba ako manood ng TV? Pero walang volume. Okay, nanonood ako ng TV, walang volume. Kasi, natutulog siya eh. Nakuha niyo, Cedric, Marisol? Yes, sir. Ngayon pa lang, mag-usap kayo. Ano yung ayaw nyo? Ano yung gusto nyo? Okay? Kasi minsan, yung mga mag-asawa, hindi talaga sila nag-aaway dun sa malalaking bagay. Karamihan sa kanila, nag-aaway sila sa maliliit na bagay. Gusto pala nung isa may sili, ayaw mo pala ng may sili. Mga ganon. Gusto pala nung isa, bago ka matulog, nagdidimpo ka muna. Ikaw hindi ka sanay, ang baho-baho mo. Parang ganon. Pati ba naman yung pag-aawayan nyo, totoo yun. Imbis na matutulog na kayo, mag-aaway pa kayo. So, set boundaries. Set boundaries. Establish clear boundaries. Si Mau, ang ayaw niya, yung kino-question, kunyari, nagbigay ako pera. Pagkatapos, kinastos niya. Ayaw niya yung kino-question ko siya na, saan napunta tong 1,000? Lagi namin na pag-aawayan niya noon. Tapos sabi niya, ayoko kasing kinukwentahan ako. Parang duda ka eh. Kung ayaw mong, sa'yo na yung 1,000 mo, huwag mo nibigay sa akin. Ako naman, hindi naman yun ang point ko. Ang gusto ko lang malaman, bakit ito lang, parang ganun. Tinatanong ko lang naman. Malay ko ba yung kilo ng hipon, 400? O diba, parang ganun. So, clear boundaries. Dapat maliwanag, malinaw. And expectation for communication. Okay? O, thumbs up. Hoy, thumbs ups kayong dalawa kung naintindihan nyo. Okay, sir. Yes, sir.
Sabi ko, thumbs up. Sumagot naman kayo. Alright, number 2, active listening. Sabi nung kwento, sabi nung babae, masarap daw kachismisan yung kanyang asawang lalaki. Kasi makakasigurado ka daw na hindi niya maichismis sa iba. Kasi ang problema, hindi pala nakikinig yung lalaki. Okay, kayong dalawa, itaas nyo nga yung daliri nyo. Kita nyo ba ako? Tingnan nyo yung aking, meron akong account dyan na may mukha ko. Kita nyo ba ako? Wala, sir. Scroll mo. Sir. Scroll mo. Nakikita nyo yung mukha ko. Dalawang camera ang gamit ko. Dalawang cellphone gamit ko eh. Kita nyo na ako? Yes, sir. Ayan. O, ilagay nyo sa inyong chin. Sa chin. Sa chin. Ilagay nyo sa inyong chin. Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Chick. Chick ito, chick. Ito, chin. Sabi ko, ilagay nyo sa inyong chin. Dito nyo nilagay. O, active listening. So, listen attentively to concern and feelings of extended family members. Alam nyo, extended tayo ng family member. Ikaw ba, Marisol, makikitira ka ba dyan sa bahay nila? O bubukod kayo? Sir? Titira muna sa bahay nila, tapos dito sa bahay din namin. Okay, bibigyan ko na kayo ng paunang lunas. Mahirap makitira, in short. Always remember this. Sa isang kaharian, isa lang ang reyna, isa lang ang hari. Pag makikitira ka, ang reyna doon yung nanay. At ang hari doon yung tatay. Tandaan nyo to ha. Kapag ikaw ay bubukod, kahit gaano kaliit at kapangit yung bahay mo, okay lang yan. Bakit? Ikaw ang reyna dyan, yung asawa mo ang hari dyan. Mahirap makipisan. Kasi hindi ka makadiskarte. Halimbawa, ikaw, tawag nito? Cedric, nakitira ka sa bahay nila. Galit ka na, hindi mo pa mapapagalitan asawa mo. Kasi takot kang marinig ng mga biyanan mo. Takot kang marinig ng mga kapatid niya. The same also with you, Marisol, pag nandun. So, kapag lumalaki kayo na ganoon, tumatagal lang yung pagsasama na ganoon, hindi nyo na i-express ang inyong sarili. At mahirap yun. Hindi nyo na i-establish ang inyong sarili at hindi nyo rin nakikita ang inyong sarili. Pati diskarte mo, halimbawa, ang diskarte mo, Cedric, bibili ka bigas, ilalagay mo doon. Teka, dalawa lang naman tayo. Bakit ang bilis maubos ng bigas? Yung kapatid mo, lakas kasing kumain. Mga ganon. So, madadama yung mga ganong issue, nagiging malaking issue. Siyempre, yung asawa mo, masasaktan siya kapag nakakarinig siya ng issue ng kanyang pamilya. So, kayo, pag nag-asawa kayo, make sure na kahit gaano kaliit yan, okay? Kahit gaano kaliit yan, at least inyo. Kahit isang kwarto lang. Bakit? Number 2 lesson, active listening. Listen attentively to concern and feelings of extended family members. Pag sinabing extended family members, sila yung mga ampon mo sa bahay o kasama mo sa bahay. Ikaw babae, ang usual mong kalaban dyan, yung nanay din. Kahit sabi mo, hindi, mabait naman sa akin. Hindi sa lahat ng oras mabait. Kasi minsan may mga toyo at topak tayo eh. Okay? Tatandaan nyo yun. So, we have to attentively listen kung ano yung mga concern ng ating mga kasama sa bahay. Next, clear expression. Express your thoughts, feelings, and needs clearly and respectfully. Meron ba tayong audience dito na na bata pa? Okay. Isa dito sa clear expression ay yung sex. Total, hindi naman na kayo bata. At mukhang sureball naman ako na nag-sex na rin kayo. Ang tanong ko dapat may clear expression yan. Ibig sabihin, si lalaki kasi minsan walang oras yan kung kailan niya maisip Si babae naman, gusto niya may oras. So, yung
area na yon dapat malinaw din yun. Express your thoughts, feelings, and needs. Ano pa? Halimbawa ako, personally, ang isa sa pinakaayaw kong gawaing bahay ay paglalaba. At least alam na ni Mau yun, magjowa pa lang kami. So, hindi niya ako pwedeng persahing maglaba dahil magjowa pa lang kami. Ayoko talaga maglaba. Pagka nainis ako maglaba, tapong ko lahat yung mga damit. Kaya ang ginagawa ko, kagaya nun, buntis siya, may sakit siya, napilitan ako maglaba, pero hindi ko talaga gusto maglaba. Pag may pera ako, nagpapalaundry na lang ako. Pinapalaba ko sa iba. Ganon. Tapos, yung pagluluto, ganyan. Sino ba dapat ang magluto? Ganon. Ngayon, pagdating sa budgeting, ikaw ba, Marisol, may work? Yes, sir. Meron. Ikaw, Cedric, may work, syempre. Ano, sir? Ayun. Express your thoughts. Ano bang gagawin natin sa pera natin? Kanya-kanya? Sa misis? Sa lalaki? Ano ba? Kasi it works differently. Depende kasi yan sa style. Okay? Sa amin ni Mau, hiwalay kami. May boundary lang kami. For example, akin yung gasol, akin yung ganito, akin yung ganon. Sa kanya naman yung ganito, sabon, ganyan, ganyan, ganyan. Hati kami ng trabaho. Hati kami ng gastos. Para kung may maitipid kami dyan, yun na yung pera namin. Dati, tinry ko na sa kanya. Kasi siyempre, babae, di ba? Common yan eh. Babae, bigay mo sa kanya. Kaya lang, ma-question kasi ako eh. Palibasa, matagal na ako naging panganay. Pagkatapos ako yung lagi ako nagli-lead, marunong ako mag-budget. Siya, hindi pa naman siya marunong nun. So parang, pag nagbigay ako ng pera, di dapat abutin, dapat yan ng Friday. Wednesday pa lang, ubos na. So sasabihin niya sa akin, ano ba ini-expect mo? Ang liit-liit nun, aabot ng Friday. Ako naman ang sagot ko, sana paabutin mo man lang ng Friday. O alam kong maliit. Pero bilang nagbabudget, paabutin mo man lang ng Friday. Parang ganon. Sa una, magpagbibigyan niyo ang isa't isa. Pero pag paulit-ulit na ganon, lagi kayong mag-aaway sa mga ganong bagay. So, you have to express your thoughts, feelings, and needs. Mag-usap kayo. Sinong magaling mag-budget sa ating dalawa? Sino bang magaling sa mag-budget sa inyong dalawa? Stand for what? Kasi dyan magsisimula ang away. Yan, yung isa, hindi naman talaga niya sinasadya. Nalimutan niya lang talagang bumili ng bigas. Tapos yung feeling naman ng babae, parang sinasadya niya. Di sisigawan niya ngayon yan. Sabi niya, "Hoy, wala na tayong bigas!" Yung isa naman, hindi naman dapat makikipag-away. Pero dahil nasaktan siya, dahil sinigawan siya, mapapasigaw din siya. Diba? So, technically speaking, we need to be clear on our thoughts. Pag magde-date kayo, mag-uusap kayo. Mag-uusap kayo. Kagaya dati, nung nagmumotor ako, ang instruction sa akin ni Mau noon, ayokong may angkas ka dito sa motor na to. Sabi ko, okay, pero in case of emergency, pwede. Parang ganun, respeto kasi tawag doon. Sasabihin ko naman, sige, ako naman, ayoko nang may ganito. Okay? Clear expression. Huwag yung parang feeling natin manghuhula tayo. Okay po? Kakaintindihan tayo? Ano, sir? Pag may tanong, pwede naman. Magtanong lang. Alright. Next. Stay calm. Manage emotion and conflicts calmly and constructively. Isa ito sa mahirap gawin pag galit na galit ka na. Ito, tandaan mo, Cedric. O to, kay Cedric lang to. Alam niyo ba na mayroong batas na bawsi? Yes, sir. Pagka tinabla ka ng asawa mo, patay ka. So, walang perfect na pag-aasawa, lalo na kapag galit na galit ka. Manage emotion and conflict calmly. Kalmahan nyo lang ang usapan. Madaling sabihin, pero kapag naandun ka na sa sitwasyon, mahirap siyang gawin. Gawa ng you are driven by your emotion. Especially pag naapakan ng iyong pride, ego. Minsan, nalilimutan mo na kung ano ang boundary mo. But again, remain calm. Seek common ground. Look for areas of agreement and try
to find mutual beneficial solution. Pag nagkakagulo kayo, hanapin nyo lang muna yung mutual na magkakaintindihan kayo. Alam nyo ba ang blessing ng may anak? Minsan, mutual kayong kakalma sa galit kasi nakita niyo yung anak niyo umiiyak na. Pangalawa, kung halimbawa tatakbo naman kayo sa isang friend to seek an advice, hanap kayo ng friend na halimbawa ikaw Marisol, dapat yung hanap kayo ng friend na parehas niyong friend. Ganon ka rin Cedric. Wag lalabas kayo ng sama ng loob. Hanap kayo ng friend na parehas ninyong friend. Kasi kapag kunyari Marisol, normal to sa mga babae mag-share ka ng problema mo sa asawa mo, pupuntahan mo yung kaibigan mo. Tapos yung kaibigan mo na yun, hindi kaibigan ni Cedric. Kunyari, best friend mo siya noon pa. Sasabihin nun, ganun talaga mga lalaki, pare-parehas lang yan sila. Hiwalayan mo na yan. Yun. Doon ka makakakuha ng mga ideyang pangit. Pero kapag common ang friend, sasabihin niya, hindi, kausapin natin yun kasi ang pagkakakilala ko, hindi naman siya ganun. Diba? So, seek common ground. Look for areas of agreement and trying to find mutually beneficial solution. May share ko lang, yung first 3 years namin ni Mau, matagal na kami magjowa 3 to 5 years yata kami magjowa. Yung first 3 years namin, parang linggo-linggo or buwan-buwan nag-aaway kami. Mabuti na lang, meron akong tinatawag na mentor. Pumupunta kami doon para kami batang pinapagalitan. Ngayon, ang suggestion ko sa inyo, maghanap kayo ng ganong mentor. Okay? Hanap kayo yung parehas ninyong ginagalang. Na para kapag nagkamali, pwede kang pagalitan. At technically, yan ang purpose ng ninong. Ang ninong ay parang pangalawang magulang. Na kapag nagkamali ka, binigyan mo sila ng karapatang pagalitan ka. Kaya mo sila kinuhang ninong at kaya sila nagbigay ng regalo sa'yo. Kasi para pag nagkamali ka, pagagalitan ka. Kaya yung kukunin yung ninong, dapat parehas ninyong ginagalang. Hindi yung kukunin mong ninong, bawa ikaw lalaki, pero hindi man niya kilala na babae, dapat parehas na yung pinagkasunduan kasi magiging magulang nyo yan. At yung salita niyan, may impact yan sa buhay nyo. Alright? Next. Naintindihan ba ako? Naintindihan? Yes, sir. Ano pa? Seek common ground. Para hindi rin magkakagulo, hanap kayo ng pagkaparehas. Basta yung magkakasunduan ninyo. Alam mo magagalit siya kapag ang ulam mo ganito. Hanap ka ng ulam na pagkakasunduan ninyo. Alam mo pag namamasyal siya, gusto niya dito dapat mamasyal, ikaw ayaw mo. Hanap kayo ng ground na parehas kayo. Para hindi kayo lagi nag-aaway. Ulitin ko normal sa mag-asawa ang nag-aaway. Pero hindi normal yung nagbubugbugan at saka nagsasamaan ng loob ng matagal. Okay po? Normal lang, walang mag-asawang hindi nag-aaway. Okay? Pero wag ninyong hayaang matulog kayo na nag-aaway kayo. Kasi malay mo, hindi ka na magising. Diba? Wawa naman. Alright, forgiveness. Ito yung kasunod. Practice forgiveness and letting go of grudges. Grudges, mga sama ng loob. Mga hinanakit. Sa mag-asawa, no choice. Kasi at the end of the day, kayo pa rin na magkakasama. Pangalawa, alam niyo yung asawa, yan ang magtsatsaga sa bangkay mo pag namatay ka. Kaya wag na nating pahabain yung galit natin. Okay? Sa mag-asawa, okay lang magalit. Sige, magalit ka. Ilabas mo galit mo. Pagka nahimasmasan ka na, magpatawad na. Kasi hindi rin mabuti yun sa'yo. Lalo na babae kung ikaw ay buntis. Hindi rin mabuti yung sama ng loob. Gusto nyo, Cedric, may anak kayong mongoloid. May anak kayong... Kaya ikaw, Cedric, pag nagbubuntis yan, kahit imposible maghanap ng halo-halo sa gabi, maghanap ka. Nangyari sa akin yan, alas 9 ng gabi, pinahanap ako ni Mau ng halo-halo. May makikita ka bang halo-halo sa gabi? Pinsan. Meron. May nahanap ako. Alam niyo kung saan? Sa Chowking at sa Mang Inasal.
Ang layo pa ng dinayo ko, mahanap lang yung halo-halo sa gabi. Una, bumalik ako, sabi ko, sino bang magtitinda ng halo-halo sa gabi? Hindi, meron, magasta maghanap ka. Yun, hanap ako, meron pala sa Chowking yan. Halo-halo. So, kahit nakakainis, asawa mo yun eh. Kaya ikaw, Cedric, ano ba yan? Toyo N ba yan si Marisol? Minsan. Times 10 yan pag nanganak. Kaya abang-abangan mo na. Ikaw ba, Marisol, ano ba? Ano ba masasabi mo diyan kay kay Cedric? Insensitive ba yan? Insensitive? Minsan. Times 10 ulit yan pagka nanganak. Pag nag-asawa na yan. Kaya lahat ng kaswitan ngayong araw na to, gawin na ninyo. Gawin na ninyo. Kasi, yung sweetness na yan, nakakaingit ngayon ganyan nakakakilig. Kasi pagka dumanas ka na ng mga, akala nyo, sabihin natin matagal na kayong magjowa, di ba? Akala nyo, ay para na kayo mag-asawa. Hindi. Pagdating ng araw, pagdating ng araw, makikita nyo, kakaiba pa yung mga problema nyong makakaharap. So, practice forgiveness and letting go of grudges. Sa mag-asawa, huwag na nating pahabain kasi ang magsasuffer dyan, anak nyo. Kasi, siyempre, hindi kayo bati, hindi kayo magtatabi. Ikaw na laki, wala kang ganang umuwi sa bahay. O, kung umiinom ka, di makikiinuman ka dun sa mga tropa mo. O di pag uwi mo, lasing ka, dadagdag na naman sa inis. Manganganak siya ng iba't ibang problema. Hanggang sa yung dating love, unti-unting napapalitan ng hatred, anger. Hanggang sa hindi na sweet. Ngayon, parang, patingin nga na hinahawakan mo yung kamay ng, naghawakan kay kamay, patingin nga. Taas nyo nga. Hawak kamay. Ayan, Sana all. Sweet. Pag mag-asawa na kayo, parang naiirita ka ng hawakan yan. Ano ba yan? Yuck. Ay, seryoso yon. Sana, kung hindi nyo man ito narinig, paparinig natin, sana, para pa rin kayo nagliligawan habang tumatagal. Para pa rin sweet. Normal lang yung away, pero patawarin nyo agad. Alam niyo ba ang forgiveness? Pag may forgiveness tayo, hindi natin binibigyan ng puwang si Satanas sa puso natin. Kasi yung hatred at galit, mabango kay Satanas yan. Parang adobo yan. Pag naamoy niya yan, tatahan siya sa puso natin at magtatagal siya dyan. Dahilan para mawala ang pag-ibig mo sa asawa mo at dahilan para maghanap ka ng iba. And sad to say, gustong-gusto ni Satanas na sirain ang pamilya. Gusto niya yan. Kaya kung makakarinig kayo ng advice na iwanan mo na yan, pare-parehas lang yung mga lalaki na yan. Hindi siya galing kay Lord. Galing kay Satanas yung advice na yon. Okay? Uy, ano nangyari? Next, respect differences. Ano ibig sabihin ng respect differences? Acknowledge and respect differences in opinion, values, and lifestyle. Marisol, taga saan ka? Mga tarampo. Ilocano o Panggalatok? Ilocano, sir. Diyan ka talaga pinanganak? Opo. So, most likely, parehas lang kayo ng values siguro, no? Mga paniniwala, Kasi, kunyari, kung ang napangasawa mo, Cedric, ay Kapampangan, o iba din ang values niyan. Bulakenyo, Batanggenyo, Bisaya, Muslim, Igorot. So, every person has differences in opinion, in values, and in lifestyle. Minsan may mag-asawa din magkaiba ng iboboto. Alam mo, sweet na sweet sila, pero nagkwentuhan sila, "Oh, honey, sino bang iboboto mo?" Sasabihin niya, "Ay, si Lenny." "Ay, wala naman yan si Lenny, ano yan eh." "Bakit? Sino ba sa'yo?" Si Duterte ako." "Ay, si Duterte, ano naman yan si Duterte ah?" Imbis na matutulog na kayo, nag-away pa kayo sa politiko. Nakuha niya? So, Yes. merong differences. Accept it at huwag nyo ng pag-awayan yon. Kung hindi naman nakakatulong sa mag-asawa,
Huwag nyo nang pag-awayan yan. Okay? Okay? Yes, Okay, sir. sir. Empathize. Try to understand and empathize with the perspective of feelings of extended family members. Kami ni Mau, nag-usap kami na kapag yung aming mga magulang nangailangan ng pera, okay? Hindi dapat yun pinag-aawayan o pinag-uusapan ng mahaba. Pag si Amang kailangan niya ng pera, ako open ako doon. So kahit walang budget, kung kailangan talaga, sige ibigay. Okay lang 'yan. Hindi dapat pinag-aawayan 'yan. May mga mag-asawa na pinag-aawayan 'yan. Ang katwiran ko, iba yung magulang iba din sa kapatid. Ako mataas talaga ang paggalang ko sa mga magulang. Ang katwiran ko kasi, hindi naman lalabas ang asawa ko kung wala yung kanyang nanay at tatay. So kung ano ang need ng nanay at tatay niya, kahit walang budget sa amin, kung meron kami, ibibigay ko. Yun ang aking sinabi kay Mau noon. Sabi ko, hindi mo na ako kailangan tanungin kung sa palagay mo kung kailangan nating magtipid muna kahit wala tayong pambiling bigas, sige lang, basta makatulong tayo sa mama mo. Ibang usapan sa kapatid. Iba naman kasi ang kapatid eh. Ang kapatid kaya namang maghanap ng pera niyan eh. Iba din yung mas bata. Yung mga ubing pay lang. So, kapag ka ikaw ay nakipagpisan na, kaya itong delikado kapag nakikipisan ka lang eh, kikisama. Delikado yon kasi problema nila, problema mo na rin. Imbis na Cedric, ang problema mo, asawa mo lang, pati yung problema ng buong pamilya niya, problema mo na rin. Kung halimbawa, hindi ka pa sanay mag-handle ng problema, may stress ka talaga. Kaya ang pinaka-suggestion talaga, bumukod kayo, mangupahan kayo kahit maliit lang. Diyan naman nagsisimula lahat ng mag-asawa. Okay yon. Alam mo Marisol, yung mabibili nyong ulam, maititipid nyo pa yun eh. Tapos kayo lang. Kasi pag marami kayo, siyempre, alangan naman hindi mo bigyan yung mga nasa mga kasama mo. But at the end of the day, yun nga yun, dahil nakisama ka, ito yung empathize. Intindihin mo. Try to understand and empathize with the perspective and feelings of extended family members. Gets nyo? Yun yung sinasabi ko, kahit hindi mo problema, poproblemahin mo talaga. Kasi parte ka nung extended family na yun. Pero kung hindi ka pa ready, emotionally, hindi ka ready. Financial, konti lang ang pera mo, mas maiging kayo lang muna dalawa. Kayo munang dalawa. Para talagang ma-enjoy ninyo yung kung ano man ang meron kayo. Okay? Hindi rin kasi maganda yung okay, nasa isang bubong kayo. O nga, may separate kayong kwarto. Tapos may bit-bit ka. Diniretso mo sa kwarto. Kumakain kayo ngayon sa kwarto. Naaamoy na yun sa labas. Kunyari, may amoy. Naaamoy yun eh. May Jollibee kang dala, may ganito kang dala, may biscuit kang dala, may kung ano man yan. Iba ang dating din nun sa kasama mo sa bahay. Parang nagsosolo, madamot, ganoon. Kaya hindi mo talaga po pwedeng magsarili. Ngayon, kapag buntis ang asawa mo, ito pa isa, regardless kung saan yan nakatira, kung sa inyo o sa kanila. Pag buntis ang asawa mo, mayat maya yan, nagugutom. Cedric, malakas bang kumain yan si Marisol? Ay, pag gutom yan, times 10. Parang elepante yan. Kakakain lang ngayon after 1. Hindi, seryoso yun. Bakit? May baby kasi sa tiyan. May baby sa tiyan. Kumakain din sila. Mapansin mo, kakakain ko lang kanina. Busog naman ako, ba't nagugutom ako? So, magtatabi ka ngayon sa kwarto. Meron kang biscuit, oatmeal, o kung ano man dyan. Huwag mong pagugutumin ang buntis. Baka mabingot yung anak mo. O baka hindi tubuan ng isang kamay lang. Mga ganon. So, kailangan hindi nalulungkot ang buntis. Ngayon, nakikipisan ka. Teka, may nilagay akong biscuit dito, ba't wala na? Yung pala, kinain ng kapatid, kinain ng tatay mo, nanay mo. Maiinis ka, di ba? Di ba? Yan, naglagay ka ng gatas doon sa milk. Gatas sa milk. Naglagay ka ng gatas sa rep. Nasaan yung gatas na binili ko? Ngayon, kung may binili ka naman, diniretso mo sa kwarto. Sasabihin naman nila, ang damot-damot mo naman. Di ba nakuha nyo?
So, pinagkakasya mo lang naman ang pera mo kung tutuusin. Mapapaaway ka patuloy sa magulang, pangit din. Naririnig nyo ng inaaway nyo magulang nyo, pangit din. Oh, 'di ba? Yung mga magulang natin minsan siga 'yan eh. Ayaw nilang kino-correct sila eh. Ang feeling nila tama sila palagi. So, pag-isipan ninyong maigi. All right? Avoid criticism. Refrain from criticizing or judging extended family members. Diyan minsan nag-uumpisa mag-away ang mag-asawa. Pag sinabing, ano ba yung kapatid mo? Kasi sa una, dahil hindi pa kayo ganun ka-close, ang pakiramdam niyan, inaaway mo yung kapatid niya, normally, pagtatanggol niya yung kapatid niya. Ang mangyayari tuloy, imbis na wala kayong galit sa isa't isa, magmumukha kayong magkaaway. Kasi nga, ipagtatanggol mo yung kapatid mo. So, avoid criticizing. Refrain from criticizing or judging extended family members. Okay? Yung kasing kapatid mong babae, malandi. O yun, pag narinig ng kapatid yun, maiinis siya sa'yo. Eh bakit? Yung kapatid mo, ganun din naman. Ay hindi, at least yung akin, di ba? Hanggang sa mag-away kayo. Tapos sasabihin mo, yung mama ko ang galing magluto, yung mama mo hindi. Wala na, para na kayong bata. Eh wala ka sa mama ko. Mga ganon. Alright, so refrain from criticizing or judging extended family members. So, boundary setting. Prioritize immediate family. Prioritize the needs and well-being of your immediate family. Cedric, sino ba ang immediate family mo pagkatapos mong ikasal? Cedric. Wala, hindi niya alam. Siyempre, yung Ha? Sagutin mo. yung asawa na, sir. Eh, parang hindi ka pa sure. Ikaw, Marisol. yung asawa, sir. Yun. Siya talaga ang una. Di ba? Minsan may tanong, sinong uunahin mo? Nanay mo o asawa mo? Yung nanay, hindi na napapalitan. Yung asawa, pwedeng palitan. Mag-ingat kayo sa ganoong klaseng pananaw. Kasi pananaw yun ng demonyo. Sa nanay mo, wala kang sinumpaan. Hindi ka nanumpa dyan, hindi ka pumirma ng kontrata dyan, hindi ka nanumpa sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao. Pero sa asawa mo, nanumpa ka. Ang sabi mo, magsasama kayo sa hirap at ginhawa at magiging asawa ka niya, nag-aido ka dyan. So technically, siya ang priority mo. Okay? Prioritize immediate family. Unless case to case, kapag kaya mo naman at nakita mo naman yung nanay mo mamamatay na talaga pero ikaw lang ang makakatulong. Ganun yan. Okay? Question? Wala? Number 2, set realistic expectation. Ano? Set realistic expectation for involvement and communication with extended family. Ito ay para sa mga nakikipisan. Pag nakikipisan ka, ito share ko sa inyo noong tumira ako doon sa Pangasinan, hindi ikaw ang boss. Hindi yung gusto mo masunod kasi nakikipisan ka lang Sila ang masusunod. Pero nung si Amang naman na sa akin, ang sabi ko, Mang, ako masusunod. Gets nyo? May expectation kayo. Set realistic expectation for involvement. So, for example, yung dapat bang paluin ng anak, yung mga ganun, kasi mangingialam talaga ang mga mangingialam ang mga nanay tatay sa pagdidisiplina ng anak. Dapat importante na kayo ay alam nyo ang expectation ng bawat isa. Kasi minsan, porke anak ka niyan, bigla-bigla na lang mamamalo yung magulang mo sa mga apo niya na anak mo. Ikaw, kunyari ako lalaki,
nanay ko ang namalo sa anak ko, okay lang sa akin. Pero si asawa mo, dahil hindi niya naman nanay yun, iba ang pakiramdam niya doon. Hindi niya nanay yun eh. Nanay mo yun, hindi niya nanay yun. So, yan yung mga pinag-aawayan minsan ng mag-aasawa. So, you have to set realistic expectation for involvement and communication with extended family. Alright? Kaya, ulitin ko ha, kung nakaka-stress ang mag-asawa, mas nakaka-stress kapag yung bago pa lang yung mag-asawa tapos nakipisan sila. Maraming stress talaga yon. So, suggestion ko sa inyo, maghiwalay kayo, bumukod kayo. Dahil, biblical din yan. Sabi ng Bible, and, ano yung sabi ng Genesis? Sino nakakaalam? And the father, and Adam, leave his father and mother and be cling to his wife. Iniwanan ni Adan ang kanyang ama at ina, hindi pala ni Adan. Iniwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at siya ay nakisama sa kanyang asawa. So, biblically, dapat bumukod. Alright? Learn to say no. Be willing to say no to request or expectation that are unreasonable or unsustainable. Minsan, pag nakikitira tayo, sa sobrang hiya natin, lahat talang uuuhan natin. Kung unreasonable yan or unsustainable, matapang ka dapat na nagsasabing no. Okay? Hindi lahat ng bagay ay i-yes mo kung hindi kaya. Naalala ko ulit, nung kami bago ni Mau, yung mga tropa ko lagi ako niyayaya. Gustong-gusto kong sumama kasi kaya lang, pag sinilip ko si Mau, gumaganon si Mau. Tapos aasarin ako ng mga barkada ko. Sasabihin, o yan kasi, nag-asa-asawa ka kasi. Hindi ka na tuloy pwedeng sumama. Tama yon. Once na nag-asawa ka na, maraming lalaki nag-asawa pero isip binata pa rin. Isip ano. Ang isipan niya wala siyang asawa. Okay? So, be willing to say no to request or expectation that are unreasonable or unsustainable. Lalo na kung ikakapahamak ng iyong mag-ina. Sabihin sa'yo ng father-in-law mo, o halika muna dito, inom muna tayo. Siyempre ikaw, takot kang tumanggi. Sumisenyas na yung asawa mo, halika na dito, tulog na tayo, masahiin mo pa ako. Wait muna, dito, sabi ng tatay mo, inuman daw kami. Unreasonable yon. So, sino bang importante, yung tatay niya o yung asawa mo? Malay mo, nagpapasama siya sa CR, nadulas siya ngayon, ngayon, nagdugo-dugo ngayon yan. Diba? Yun ang sinasabi natin. Kasi, once na nagbubuntis ang babae, mahina. Mahina siya, maarte siya. Kaya nga, may lalaki. Naintindihan mo ako, Cedric? Yes, sir. Alright. So, again, learn to say no. Learn to say no to request or expectation that are unreasonable or unsustainable. Basta unreasonable. Alright? So, biblical principle. According to Exodus 20:12 at saka Ephesians 6:23, we have to honor our parents. Yun ang sinabi ko kanina. Kayo ba ay may basbas ng magulang ang inyong pagpapakasal? Yes, sir. Meron, sir. Si babae, Marisol. Yes, sir. Meron. Alam niyo kung bakit ko tinatanong? Kasi sa mga nagsasama na walang basbas ang magulang, kahit gaano pa kayo kabait, magiging buwisit yung pagsasama nyo kasi walang basbas. Away kayo ng away. Kaya napaka-importante ng magulang sa pag-aasawa at ang blessing nila na ikaw ay pinayagan ng mag-asawa. Okay? Kasi ang blessing na yon, magiging maayos, masagana ang inyong pagsasama. So in honoring our parents, wag mong bastusin ang magulang ninyo. Alam nyo kung bakit? Kasi kung ano ang treatment nyo sa magulang ninyo, yun din ang treatment ng magiging anak nyo sa inyo. Meron akong kwento, meron daw isang matanda kasama nung family.
tatay nung lalaki. Tuwing kumakain sila, lagi siyang nakakabasag ng plato. Ngek. Namatay. Bakit, Wen? Continue. Saan na ba ako? Teka, hindi pa yan 3. Dito muna tayo sa honor your parents. Again, as I was saying, we need to honor our parents kasi sila yung hindi ka magkakaroon diyan, or ibig sabihin wala ka diyan kung wala yung mga parents mo. Alright? So the same also with your wife. Igalang mo ang parents ng wife mo kasi hindi ka magkakaroon ng magandang asawa kung hindi rin dahil sa parents niya. Alright? And then at the same time, if we honor our parents, blessing will come. Blessing upon blessing. Okay? Love and forgiveness, number 2. Practice love, forgiveness, and reconciliation with extended family members. Okay? Cedric, Sir. kilala mo yung pamilya niya. Yes, sir. Nakilala naman na lahat, sir. Kilala na lahat. Love mo yung pamilya niya. Yes, sir. Buhay pa ba nanay at tatay niya? Yes, sir. Buhay pa, sir. So from time to time, magkaroon ka ng budget na minsan nare-regaluhan din sila. Kasi kasama yan sa magiging mabuting relationship nyo bilang mag-asawa. Practice love, forgiveness, and reconciliation with extended family members. Madali lang naman gawin yan kung
kung kilala mo yung pamilya ng mapapangasawa mo. Ikaw, Marisol, Yes, sir. kilala mo naman sila, di ba? Opo. So, okay lang sa'yo. O, kasi magiging pamilya ka na rin at magiging bahagi ka na ng pamilya nila. So, technically speaking, dapat wala kang masamang tinapay sa kanila. Alright? Yes, sir. Wisdom and discernment. Seek wisdom and discernment in navigating complex family relationship. Ulitin ko, iba't ibang pamilya, iba't ibang sitwasyon. So, meron mangyayari sa pamilya nyo o sa pagsasama ninyo na hindi natin napag-usapan dito. Given po yon. Kaya nga, ang ating suggestion dito, kaysa kung saan yung hugutin ang inyong mga solusyon sa buhay, hugutin natin sa salita ng Biblia. Paano ba i-resolve itong mga conflict natin sa ating mga extended families? So magtanong tayo sa mas maalam, mas marunong para maiayos yung pamilya. Kasi pag ang natanungan natin troublemaker, ang ending niyan mag-aaway-away lang din kayo. Hindi maganda sa magkakapamilya ang nag-aaway-away. So take note of that. Alright? So conclusion, okay, tapos na tayo. Remember that every family is unique and what works for one family may not work for another. Be patient, flexible, and prayerful as you navigate complex family relationship. Magkakaiba po ang pamilya. So, hindi, di ba, ang pamilya nyo, Cedric, ganyan ang setup. Pamilya nyo, Marisol, ganyan ang setup. Nasa sa inyo kung anong setup naman ang gusto ninyo. Bilang bagong mag-asawa, bubuo ng pamilya, kayo ang nakakaalam kung anong gusto nyong pamilya o paano ang pagpapamilya na gusto ninyo. Okay? So, that's it for today. Any question? Dapat kayo may tanong, tig-isa. Tanong na. Tanong na. Tanong nyo na. Anong tanong? Wala, sir. Ay, hindi pwede. Hindi tayo matatapos pag wala. Tanong ka lang. Excited na ba kayo? Anong petsa ulit yan? 24, sir. May 24. May pa pala. Kala ko March. Sige, next week ulit tayo mag-marriage counseling. Pero siyempre, hindi ako magtatapos nang wala kayong tanong. Tanong muna. Tanong daw. Nahiya ka pa? Tayo na nga lang eh. Wala, sir. Paano wala? Niloloko mo naman ako. O kayong mga naandyan nakikinig, anong may advice dito kay kay Cedric? Wala din silang may advice So walang tanong, Cedric. Wala po, sir. Naintindihan naman. Naintindihan, sir. Pananinibago ako. Wala kayong tanong. But anyway, sige. Thank you for listening. We pray na sana naintindihan nyo talaga. Kasi itong pagsasama nyo bilang pag-aasawa, nakakakilig lang to sa umpisa. Pero nakakaburyo na ito pag tumagal. So always maintain your happiness. Naalala nyo yung pinag-aralan natin na nakaraan, yung wala ng ipin. Kaya ikaw, Cedric, bibili ka ng maraming gatas. Tapos, ang sagot lang sa babae para magmukha siyang bata at magmukha siyang masaya ay dapat marami kang pera. Yun lang yun kasi ang pera maraming nagagamot. Tapos, ang request ko din sa inyo bilang mag-asawa, so kung gawin ninyo ang lahat ng paraan na mailapit ninyo ang inyong sarili sa Panginoon. Kung sa isang church, sa palagay nyo, hindi naman ako lumalago dito, nakakainis lang naman to sila. Hanap kayo ng iba. Kasi isa din yun sa nagpapatatag ng relationship ng mag-asawa. Yung meron silang church na inaatinan. So, please do so.
Alam ko namang alam ninyo kung ano ang positive benefit kapag malapit tayo sa Panginoon. Always remember na kapag ang Panginoon wala sa ating pag-aasawa, kahit gaano pa tayo kabait, kasipag, kapag pinasukan ni Satanas yan, masisira at masisira yan. So, ipag-pray natin na hindi siya pasukan ni Satanas at sa pamamagitan ng Panginoon ay maprotektahan yung ating pamilya na binuo. At kung ano man yung pangit sa mga pamilya ninyo na ayaw nyong gawin sa inyo, 'di ba? May pagkakataon na kayong baguhin. Kasi meron kayong chance na bumuo ng sarili nyong pamilya. Bago tayo mag-uwi, magtapos, meron akong share. Noong ako ay hindi pa Kristiyano, tapos tatrabaho din ako hanggang Sunday. Meron akong isang pamilya na nakita na nagsisimba sila. Buo sila, tatay, nanay, mga anak. Nung time na yon, nagtatrabaho ako, nanonood lang ako habang papasok sila sa isang simbahan. Sabi ko sa isip ko, pagbubuo ako ng pamilya, gusto ko ganyan. Kasi kami, broken family kami. Minsan nagsisimba, minsan hindi. Sabi ko, pag ako nagkapamilya, bubuo ako. Gusto ko ganyan. Yung pag Sunday, Lord's Day, pagkatapos ng simba, lalabas kami, mamamasyal kami, kakain kami, and so on and so forth. At yun ang tinatry ko sa pamilya ko ngayon. Tapos yung pride, kailangan ibaba at pakinig sa salita ng Panginoon. Kung ano yung nararapat gawin. Kasi, pamilya mo na ang pinag-uusapan natin dito. So, nasa sa inyong kamay, kayo mag-asawa, kung ano ang gusto ninyong bubuing pamilya. Isang langit o isang impyernong pamilya. Alright? So, I think that's it for today. Mag-pray na po tayo. Let's pray. Our Heavenly Father, we're so thankful again, Lord, na maibahagi ang inyong mga salita sa araw na ito. Aming pong dalangin, basbasan niyo po si Cedric at si Marisol sa kanilang desisyon na magbuo at sila ay inyong protektahan, ingatan at pangunahan. Panginoon, alam po namin na ninanais niyo sa bawat isa na bumuo ng pamilya at ang nais naman ni Satanas ay sirain ito. Kaya aming pong dalangin na protektahan niyo po sila, 10 ng kanilang bubuuhin pang mga anak at upang sila ay maging kaaya-aya sa inyong kaharian. Panginoon, sa aming pong pansamantalang pagtatapos at sa aming pagtulog, ingatan kami at ilayo sa anumang kapamakan. Patawad pong muli sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, sige, group picture tayo. Group picture. Ba't natatawa ka, Salvador? Wala naman po, sir. Kala ko. Bago tayo mag-group picture pasensya ka na Cedric, may announcement lang ako dito sa trope. Wednesday, may courtesy call ako kay bagong director, kay Lieutenant Colonel. So kung sino yung gustong sumama, magsuot ng Pampastor Theology. Sa Saturday, pagkatapos ng seminar natin, mag-firing tayo sa kampo sa 403rd. Pakiredy yung pillar pat. Okay? May GC pa naman tayo, pero at least nasabi ko na. Sige, screenshot na tayo. Salen, pa-screenshot nga dyan. Hindi ako marunong dito. Paano naman ito? Nasira na yata ito. Lahat. Okay, open your camera. Kikilig talaga si Ate Shane. Ako yung natutuwa kay na Cedric Kasi ganyan na ganyan ako dati nung ako bagong kasal kinikilig Oh, Sunshine at saka Salvador, sabihin nyo lang din sa akin. Nandito lang po ako. Kinikilig din daw po. Kinikilig na yan. Wala pong ganun. Sige. Saka na ituloy nyo ng dalawa ang inyong usapan. That's it for today. Good night everyone. God bless. Good night.